Si Selena Trix Monviel ay isang hopeless romantic na palaging talo sa pag-ibig. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, ay minabuti ng kanyang ama na ipagkasundo siya sa anak ng matalik niyang kaibigan. Isang misteryosong lalaking galing Amerika na si Miles Isaiah Villasilvia. Walang kamalay-malay si Selena na ang unang pagkikita nila ay mauuwi sa suntukan at kahihiyan. Lalo pat biglaan ang pagdating ni Miles sa mismong araw na siya'y mag-isa sa bahay. Hindi inaasahan ni Selena na ang lalaking sinuntok niya ay siya palang magiging fiancé niya. Si Miles ay malamig, diretso at walang intensyong umibig dahil sa past relationship niya hanggang sa unti-unting baguhin ni Selena ang pananaw niya. Sa kabila ng pilit na kasunduan at magkaibang ugali ay nabuo sa pagitan nila ang isang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Aamin kaya sa isa't isa ang nararamdaman nila o pareha silang magmamatigas? May pag-asa nga bang maging sila? At makaka-move on nga ba talaga sila sa mga ex nila? What's the meaning of this, Kevin? Sino ang babaeng yan? At bakit siya nandito sa kondo mo? Bakit suot niya ang damit mo? Nanginginig na saad ni Selena nang mahuli niya ang boyfriend niya na may kasamang iba. Ngayon ang 6th monthsary nila ng third boyfriend niyang si Kevin. Bumili siya ng cake at regalo para sa binata dahil balak niya itong isurprise. Ngunit hindi inaasahang siya pala ang masusurprise. Pero imbis na magpaliwanag ay tumawa lang si Kevin. Isang mapang-asar na tawa na para bang tuwang-tuwa siya na nahuhuli siya ni Selena. Grabe ka, Selena. Ang OA mo. Hindi mo ba alam? Matagal na kitang gustong hiwalayan. Mabuti nga't naabutan mo kaming ganito eh. Anya habang inaayos ang suot na t-shirt na kanina'y nakalawit sa balikat. Ano? Ginagamit mo lang ako? Halos pabulong na tanong ni Selena. Nanginginig na ang boses sa pinaghalong galit at sakit. Ano pa nga ba? Sa dinami-dami ng nagkakandara pa sa akin, akala mo ba seryoso ako sa babaeng sobrang clingy at boring kagaya mo? Sagot ni Kevin na para bang wala lang. Doon na sumingit ang babae, ang kabit habang ngumunguya ng bubblegum. Nakangisi ito habang nakapulupot sa braso ni Kevin. Selena, girl! Next time, huwag masyadong assuming ha. Hindi porket pinagsasabihan ka ng I love you, ikaw na ang the one. Joke lang pala yun, sweetie. Pangaasar niya sabay irap. Napahigpit ang hawak ni Selena sa paper bag. Gusto niyang ibato ang cake. Gusto niyang sigawan silang dalawa. Pero mas pinili niyang humakbang paatras, marahang tumango at gumiti. Ngiting puno ng pait at luha. Thank you ah. Mahina niyang sabi. At least ngayon, hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa isang lalaking hindi marunong rumispeto at sa babaeng kontento na si tira-tira. Iniwan niya ang cake sa may pinto at tuluyang lumakad palayo. Hindi na niya kailangang makitang kinain yun ng dadalawa habang nagtatawanan. Hindi na siya lilingon pa dahil para kay Selena, oras na para mahalin ang sarili niya sa unang pagkakataon. Lumuluha, nasasaktan at hindi pa rin makapaniwala si Selena dahil sa mga nangyari. Ipinakita niya kay Kevin na hindi siya naapektuhan ng breakup nila, ngunit ang totoo ay sobra ang sakit na nararamdaman ng dalaga. Bakit parang ang unfair ng mundo sa akin? Bakit palagi na lang ganitong nagiging relationship ko? Palaging palpak. Nung una si Eric, naghiwalay kami dahil ayaw sa akin ng mga magulang niya. Sumunod naman si Wendell, iniwan na lang ako bigla tapos pagkalipas ng 1 buwan nalaman kong nakabuntis na pala sa probinsya. At sa huli naman ay si Kevin, na naglukot, ipinagpalit ako dun sa babaeng pinag-overthinkan ko doon. Lord, kailan po kaya ako mamahalin ng totoo? May nakatadhana pa po ba sa akin? O nakatadhana na lang ako na maging mag-isa habang buhay? Sunod-sunod na tanong ng dalaga.
Hindi na niya napigilan ang sarili niya at naiyak na siya. Anak, Kulat na saad ni George nang makita niyang umiiyak ang anak. Dad! Hiwalay na po kami ni Kevin. Niloko niya po ako. Lumuluhang saad ni Selena, kaya naman kaagad siyang niyakap ng ama upang pakalmahin. Dad, sa tingin mo po ba may magmamahal pa sa aking lalaki? O may pag-asa pa ba ako magmahal? Napapagod na kasi ako eh. Pinibigay ko naman yung lahat. Nagmamahal naman ako ng totoo, pero bakit kailangan palaging palpak? Pangatlong beses na ako nasasaktan ng sobra-sobra. Gusto ko lang namang sumaya. Tahimik lang si George habang yakap-yakap niya ang anak. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Selena at kahit gusto niyang alisin ang bigat sa dibdib ng anak, ay alam niyang may mga sugat na panahon lang ang makakagamot. anak, Mahinahong saad ni George habang hinahaplos ang likod ni Selena. hindi mo kasalanan kung bakit sila nagloloko. At lalong hindi mo kasalanan kung hindi nila nabigyan ng halaga ang pagmamahal mo sa kanila. Ang pagmamahal, anak, hindi dapat sinusuklian ng saklit. Pero minsan, dadaan at dadaan ka talaga sa maling tao bago ka dali ng tadhana sa tamang tao. Pagbibigay advice ni George sa anak niya. Napatingin si Selena sa ama na namumugto pa ang mga mata. Paano? Paano kung hindi na dumating yung tamang tao, Dad? Paano kung hanggang dito na lang ako? Paano kung wala na magmahal sa akin? Tanong ni Selena sa ama. Napabuntong hininga si George dahil sa sinabi ng anak sa ngumiti. Hindi mangyayari yan, anak. Napaka-imposible namang wala na magmamahal sa'yo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay mahalin muna ang sarili mo. Ihil mo muna ang sarili mo. Dahil kapag buo ka na ulit, anak, hindi mo na kailangang hintayin ng tamang tao para maging masaya. At kung dumating man siya, yung karapat-dapat na sa'yo, bonus na lang yun. Napahigpit ang yakap ni Selena sa ama. Thank you, Dad. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas kung wala ka. Maraming salamat sa mga advices at pangaral na binibigay mo sa akin. Nandito lang ako, anak. Sa bawat luha, bawat sakit, at bawat pagbangon ay kasama mo ako. At sa gabing yun, kahit nadurog ang puso ni Selena, ay ramdam na ramdam niya ang pagsuporta ng ama sa kanya. Ipinaramdam ng ama niya na hindi siya nag-iisa at sa kabila ng sakit ay may kaunting pag-asang unti-unting nabubuo muli sa kanyang puso. Sa kabilang banda naman ay may isang tao rin na nahihirapang umusad sa huling babaeng minahal niya. Natakot na rin siyang muling magmahal dahil sa naranasan niya. Hi, Miles! I miss you so much! Bungad na saad ni Mira sa kapatid niyang kararating lang sa bahay nila mula sa Amerika. Ate, ano ba? Stop clinging to me. Kakagising ko lang at gusto ko pang matulog. Malamig na saad ng binata habang pinapalayo niya ang ate niya. Napaka-cold mo pa rin talaga. Dad, bakit ba ganitong kapatid ko? Nakangusong saad ni Mira sa ama nila. Hindi ka na magtataka palagi namang ganyan ang kapatid mo. Siguro girlfriend na lang talaga makakapagpalambot sa lalaking yan. Nakangising saad ni Isa sa anak niya. Mukhang tama ka naman dyan, ma'am. Malay mo naman maging mabait ang lalaking yan kapag nagkaroon na siya ng girlfriend. You don't have to worry about his relationship. Nakadadana na siya sa anak na matalik kong kaibigan. Bigla ang singit ni Miriam sa usapan dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Miles. What are you talking about, Dad? What do you mean nakadadana na ako sa anak ng best friend mo? Don't tell me you're arranging my marriage with someone I don't know. Hindi makapaniwalang saad ni Miles sa ama. Yes, you're going to marry the daughter of my friend Julius. We've been talking about this nung mga bata pa lang kayo. Wala kaming tiwala sa iba para sa mga anak namin. Bukod doon ay siya lang ang karapat-dapat para sa'yo at ikaw lang ang karapat-dapat para sa kanya. Pagpapaliwanag ng ama sa anak niya. But you can just marry me to someone I don't even know. Tinanong mo lang man sana ako, Dad, kung gusto ko bang magpakasal.
Ni wala nga akong balak ng mga ganyan eh. Kaya nga hindi na ako naghanap ng makakarelasyon sa ngayon dahil ayoko na. Tapos pipilitin niyo ako. Hindi na napigilan ni Miles ang sarili niya at napasigaw na siya. Bakit ayaw mo man lang kumilala ng iba? Dahil ba mahal mo pa rin si Cassandra? For God's sake, Miles, hindi na magiging kayo ulit. Sigaw ni Morian sa anak, dahilan para mapuno na rin si Miles. Ayaw na ayaw niya kasing maririnig ang pangalan ng ex niya na nagbigay pasakit sa kanya. Don't you dare mention that girl's name, Dad. Hindi na napigilan ni Miles ang kanyang emosyon at nagalit na siya. Ayusin mo ang tono ng pananalita mo, Miles. Nakakalimutan mo atang ama mo ko. Natahimik ang buong sala matapos ang sigaw ni Miles at ang mariing sagot ni Marium. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng mag-ama at kahit si Mira na kanina'y pabirong nangungulit ay napatigil din. Huminga ng malalim si Miles at pilit na pinapakalma ang sarili. I'm sorry, Dad. Ayaw ko lang talagang marinig ang pangalan niya. Mahinang saan niya. Pero sana naman, kahit papaano i-consider mo naman ang nararamdaman ko. Hindi ito simpleng desisyon. Kasal to sa buhay ko. Dito nakabase ang mangyayari sa future ko. Lumapit si Isa sa anak at hinawakan ang balikat nito. Anak, naiintindihan ka namin. Alam kong mabigat to para sa'yo. Pero hindi ito basta-basta lang na desisyon ng dad mo. Gusto lang naming masigurado na magiging masaya ka. Paano nyo nasisigurado na magiging masaya ako kung hindi ko nga kilala yung tao? Balik ni Miles habang nakatingin sa ina. Biglang nagsalita si Mira. Di kilalanin mo muna. Malay mo baka magustuhan mo rin. Hindi naman agad kasal eh. Di ba, Dad? Tumango si Marium. Tama si Mira. I just want you to meet her. Kilalanin mo at kausapin. Pero sana, subukan mo man lang sana. Bigyan mo ng pagkakataon. Dahil doon ay natahimik si Miles. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang umalis na lang sa usapan. Pero may parte na nais din niyang makita kung sino ba talaga ang babaeng sinasabing nakatadhana para sa kanya. Fine, Mahina pero mariing tugon niya. I'll meet her. Pero huwag kayong umasa na susunod na lang ako sa gusto nyo. Kapag ayaw ko talaga sa babaeng yun, hindi ko siya pakakasalan. Napangiti si Isa. Si Mira naman ay napasigaw ng, "Ay, excited na ako makita ang future sister-in-law ko!" Napatawa na lang si Miriam bago tumango. Tila ba parang excited na rin siya na makilala ng anak niya, ang anak ng best friend niya. Hindi ka magsisisi, anak. Pag nagkita kayo, alam kong maiintindihan mo kung bakit namin ito ginawa. Paninigurado ni Miriam sa anak pero hindi pa rin kumbinsido ang binata. What? Anong sinabi mo? In-arranged marriage ka ng dad mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Flor sa kaibigan habang magkausap sila through video call. Kahit ako nga hindi makapaniwala. Kanina lang sa akin sinabi ni Dad. Actually, matagal na daw nalang plano to ng best friend niya na ipakasal kami sa lalaking nun. Wait, so ibig sabihin, if ever na hindi nag-cheat si Kevin, ay kailangan niyo talagang maghiwalay dahil may nakatadhanan talagang ikasal sa'yo? Tanong ni Flor sa kaibigan. Oo, parang ganun na nga. Malungkot na tugon ni Selena habang pinipilit ng umiti. Parang kahit anong piliin ko ay may masasaktan. Si Kevin, ako, pati na rin yung lalaking pinili ni Dad para sa akin. Dagdag pa ni Selena bago siya umupo sa sofa. Napabuntong hininga na lang si Flor bago nagsalita. Grabe, Selena. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kung ako'y nasa posisyon mo. Pero teka, kilala mo na ba yung lalaking pakakasalan mo daw? Umiling si Selena. Hindi pa nga eh. Basta ang sabi ni Dad, anak daw siya ng best friend niya na taga-Amerika. Sabi ni Dad, mabait, matalino, at responsable daw ang lalaking yun. Para daw sa ikakatatag ng kumpanya. Gusto ko mang tumanggi pero hindi na bago ang ganitong bagay sa pamilya namin. Kagaya ni Mom and Dad, arranged marriage sila pero natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Tumigil siya sandali, baka sa mukha ang pagkalito. Pero paano ka? Paano ang nararamdaman mo? Hindi ka na ba talaga tatanggi dyan? Wala akong choice, Flor.
Baka sakaling matutunan naming mahalin ng isa't isa, edi maganda kapag ganon. Ang tanong, handa na ba ang puso mo? Muling tanong ni Flor sa kaibigan niya. Alam niyang wala siya sa posisyon para mangialam sa problema ng pamilya nila, pero hindi niya mapigilan ang sarili na mag-alala para sa kaibigan niya. Matagal bago nakasagot si Selena. Hindi ko alam. Kasi kahit sobra ako nasaktan dahil kay Kevin, siya pa rin yung mahal ko. Kahit na galit na ako sa kanya, nahihirapan ako mag-move on. Noon, pwede ako magmahal ng kung sino. Pero ngayon, parang wala na akong kontrol sa sarili kong buhay. Alam mo, baka kailangan ko munang kilalanin yung lalaking yon. Malay mo naman mabait at baka siya na yung tatrato sa akin ng tama. Ay, siguro nga, pero mag-iingat ka ha. Sorry kung medyo OA ako pero nag-aalala lang naman talaga ako sa'yo eh. Sige na, magpahinga ka na at 11:00 na ng gabi. Saad ni Flor at tumango naman ng dalaga. Nagpaalam na sila sa isa't isa at pinatay na ni Selena ang video call. Kasalukuyan siyang solo sa mansyon dahil wala ang mga magulang niya, habang ang mga maid naman ay day off. Sinabihan siya ni George na papupuntahin doon si Flor para may kasama siya. Ang kaso lang ay may importanteng ginagawa si Flor, kaya naman siya na lang talaga mag-isa sa mansyon. Akmang matutulog na sana si Selena nang makaramdam siya ng uhaw. Dahil doon ay bumaba siya sa first floor at nagtungo sa may kusina bago binuksan ng ref. Tubig na lang nga nandito? Ay, oo nga pala, naubos ko ng cranberry juice kanina. Nakangusong saad ni Selena bago siya uminom ng tubig. Akmang lalabas na siya sa kusina nang makarinig siya ng yabag ng paa, dahilan para kabahan siya. Ano yun? May nakapasok bang magnanakaw sa mansyon namin? Pero paano? Maraming guard sa labas ah. Kinakabahang tanong ni Selena sa sarili niya bago siya sumilip mula sa pinto ng kusina. Doon niya nakita ang aninag ng isang tao na may bitbit na 2 malaking maleta. Hindi niya nakita ng maayos ang itsura ng taong yun dahil nakapatay ang ilaw. Wait, hindi kaya yung malita na yun ang paglalagyan niya ng mga nanakawin niyang gamit sa mansyon ko? Oh no! Balak niya rin bang nakawin yung mga jewelry at bags ko? No! This can't be happening! Sa takot ni Selena na manakaw ng taong yun ang mga gamit na pag-aari niya, ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa taong yun at nang humarap ito sa kanya, ay kaagad niya itong sinuntok sa muka. Aray! What the heck are you doing? Hindi na natapos ng binata ang sinasabi niya nang magsisisigaw si Selena. Tulungan niyo ako! May magnanakaw! Please, tulungan niyo ako! May magnanakaw dito! Paulit-ulit na sigaw ni Selena at akmang susuntukin na niya ito nang pigilan siya ng binata. What the hell are you doing? Para kang timang dyan sa pinaggagawa mo. Saad ng lalaki bago bumukas ang ilaw at doon na nakita ni Selena ang wangis ng lalaking napagkamalan niyang magnanakaw. Para namang tumigil ang mundo ni Selena na magtama ang mga mata nila. Umabot ng halos 5 minuto silang magkatitigan nang may biglang nagsalita. Ma'am and sir, okay lang po ba kayo? Para na po kasi kayong estatwa dyan eh. Pagbasag ni Rino sa katahimikan, ang gwardya na nagbukas ng ilaw. Sino ka? At anong ginagawa mo dito sa mansyon ko? Balak mo sigurong nakawan kami, no? Sa mukha mo pa lang na yan. Mukha ka nang magnanakaw. Ang totoo ay pagsisinungaling yan dahil para kay Selena, ang lalaking na ata ang pinakagwapong nakilala niya. Ay wow. Hello miss ah. Ako, mukhang magnanakaw. Sa gwapo kong to, napagkamalan mo ako magnanakaw. Tsaka, grabe yung suntok mo ah. That hurts, you know. Inis na saad ng binata dahilan para mapangiwi ang dalaga. GGSS ah. Gwapong-gapa sa sarili. Sarkast kung saad ni Selena habang nilalamas ang kamay niyang sumakit din dahil sa lakas ng pagkakasuntok niya sa binata. Kung hindi ka kasi mukhang shady, di sana hindi kita nasuntok. Pumasok ba naman sa mansyon namin na sarado ang ilaw tapos nakahoodie ka pa?
Siguro kung ibang taong nandito ay na magkakamalan ka ring magnanakaw. Napailing ang binata at halatang pinipigilan ng inis. For your information, hindi ako magnanakaw. Ako si Miles Isaiah Villaselva. At kung hindi ka pa updated, ako yung fiancé mo. Pinapapunta ako dito ni Tito George para daw kilalanin natin ang isa't isa. What? Ikaw, ang fiancé ko? You mean yung anak ng best friend ng dad ko? Ikaw ba yon? Tumango si Miles at napangisi habang hawak pa rin ang panga niyang may bakas ng suntok ni Selena. Malamang ako yun. May iba ka pa bang fiancé? Tsaka, nagulat ka no? Hindi mo inaasahan na ganito kagwapo yung ipapakasal sa'yo. Gwapa mo mukha mo. Iritadong sagot ni Selena kahit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. At kahit fiancé kita, sa papel lang yun. Hindi ko sinabing okay ako sa setup na to. Bakit? Sino bang may nagsabi na okay ako dito? Para sa kaalaman mo, napilitan lang din ako no? Magsasalita na sana si Selena pero inunahan na siya ni Rino. Ang gwardya na kanina pang awkward na nakatayo sa tabi habang pinapanood silang magbangayan. Ma'am, sir, okay na po ba kayo? Baka gusto niyo na pong matulog. Late na rin po kasi. Napabuntong hininga si Selena. Fine, welcome ka dito kahit hindi ka talaga welcome. Pero tandaan mo to, Miles Isaiah Villasilvia. Hindi to welcome party. This is war. Tandaan mo. Ayaw ko sa'yo at hindi ako mahuhulog sa'yo. Ngumisi si Miles na tila ba aliw na aliw. As if namang magugustuhan kita. I fly all the way from Los Angeles ng 19 hours. Tapos susuntukin mo lang ako. Never nga ako pinagbuhatan ng kamay ng mom ko. Tapos sasaktan mo ko. First of all, hindi ko intensyon gawin sa iyon. Kung binuksan mo muna sana ang ilaw, edi sana nalaman ko kaagad na bisita ka dito. Hanggang kailan ba kayo magsisigawan dyan? Gabing-gabi na oh. Matulog na kayong dalawa. Napatigil silang dalawa nang marinig nila ang boses ni George. Tinawagan na pala ito ni Rino dahil hindi niya alam kung paano patatahimikin ang dalawa. Tito George, your daughter punched me. Look, may pasa oh. Gamutin mo yan si Lina. Get in a mais pack. Huwag na kayo mag-away at matulog na rin kayo maya-maya. And also, the reason nga pala kung bakit siya nandito ay dahil hindi pa tapos gawin ang mansyon niya. And dahil future mag-asawa naman na kayo, sa kwarto mo na siya patulugin. Sagot ni George, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang anak. What? Seryoso ka ba, Dad? Sa kwarto ko talaga? May mga guest room naman sa iba. Available pa yun at doon na lang siya matulog. Saad ni Selena sa ama. Just do as I say, Selena. Inaantok na ako kaya matulog na kayo pagkatapos mo siyang ikuha ng yelo, ha? Huling saad ni George bago niya pinatay yung video call. Wala namang nagawa ang dalaga at ikinuha niya ng yelo ang binata. Habang nakaupo si Miles sa couch ng living room at hawak ang ice pack sa kanyang panga, pasulyap-sulyap naman sa kanya si Selena bago ito umupo sa tabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit may kaunting kaba siyang nararamdaman sa dibdib niya. Siguro ay dahil sa hiya o bakit dahil sa kakaibang presensya ng lalaking kaharap niya ngayon. Tahimik silang dalawa ng ilang minuto hanggang sa si Miles na ang unang bumasag sa katahimikan. So, ikaw pala si Selena. Yung babaeng ipapakasal sa akin na maganda daw pero masungit. Napalingon si Selena at agad na inis dahil sa sinabi ng binata. At sino nagsabi sa'yo niyan? Ngumiti si Miles habang nakatingin pa rin sa ice pack. Ang dad mo. And to be fair, he's right. You're gorgeous, aaminin ko. Pero grabe sa sungit at lakas mong manuntok. Parang UFC fighter. Napairap si Selena. Well, if you want to cancel this marriage, I won't stop you. Sorry, can't do that. Seryosong sagot ni Miles. Kasama sa kontrata to. At mukhang hindi lang business deal to, kung hindi family legacy na. Ayaw ni dad at ng dad mo na may iba pang makikihati sa kayamanan ng pamilya natin. Kaya naman pinagsama nila ang pamilya mo at ng pamilya ko para parehas mayaman at siguradong hindi mahahati ang kayamanan. Pagpapaliwanag ni Miles habang si Selena naman ay hindi makapaniwala. Pero sa totoo lang ay alam niya na yun.
Matagal niya nang naririnig mula sa dad niya ang tungkol sa partnership nila ng Villa Silvia Group. Pero iba pa talaga kapag nandun ka na sa mismong gitna ng kasunduan. Tara, don't worry. Dagdag ni Miles habang tumayo. Hindi kita pipilitin. As long as we're under the same roof, pwede tayo magkasundo bilang housemates. No strings attached, no drama. Good! Maikling tugon ni Selena kahit may parte sa kanya ang biglang napaisip sa no strings attached na yon. Where's my room? Saan ako matutulog? Tanong ni Miles bago niya kinuha ang mga bag niya. Kainis naman talaga si Dad. Bakit kailangan sa kwarto ko pa? Baka mamaya may gawing masama sa akin ng taong to eh. Hindi na natapos ni Selena ang iniisip niya na magsalita si Miles. Kung iniisip mo na baka may gawin ako masama sa'yo, huwag ka magalala. Hindi ako ganung klaseng tao at marunong din akong rumispeto. Saad ni Miles na parabang nababasa niya ang nasa isip ng dalaga. Napalingon si Selena kay Miles at bahagyang napahiya. Nakakainis. Bakit parang nababasa niya agad ang iniisip ko? Inis na saad ni Selena sa sarili niya. Huwag kang assuming no. Wala akong iniisip. Pagtanggi niya kahit nahalatang nabigla siya. Ngumiti na lang si Miles habang binibit-bit ang mga bag. Sure. Pero kung ayaw mong makatabi ako sa kama mo, pwede naman ako matulog sa couch. Sanay naman ako sa uncomfortable places matulog, lalo na sa mga last minute trips. Napatigil si Selena. Hindi mo na kailangang gawin yon. May isa pang guest room talaga dito. It's just that Dad insisted na sa kwarto ka muna matulog. At para daw hindi ako makaiwas sa'yo. Dagdag pa ni Selena sa isip niya. Tumango na lang si Miles, halatang iniisip ang sinabi. Okay, pero kung uncomfortable ka, just say so. Hindi ako magpupumilit. Dahil sa sinabi ng binata ay nabigla si Selena. Eh grabe, grabe ang atake ng lalaking to ah. Kanina parang masama ang ugali tapos ngayon gentleman na maunawain. Saad ni Selena sa sarili niya. Tahimik si Selena habang kasunod niya si Miles paakit ng hagdan. Pagdating sa tapat ng kwarto niya ay binuksan niya ito at pinatuloy si Miles. Sa loob ay may malaking kama, 2 cabinet at isang couch na pwedeng gawing kama din. Wow, pink na pink ah. Hindi naman halatang mahilig ka sa pink. Saad ng binata nang makapasok siya sa loob. Pink is my favorite color. Nga pala, diyan ka na lang sa couch. Saad ni Selena sabay turo rito. Kompleto na yan. May kumot at unan. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang si Rino. Huwag mo akong istorbohin. Noted. Tugon ni Miles bago niya inilapag ang mga bag sa sahig at naupo sa couch. Naglakad na patungo sa kama niya si Selena nang bigla siyang tinawag ni Miles. Selena. Lumingon ang dalaga. Ano na naman? Ngumiti si Miles. Seryoso na ngayon ang tono. Alam kong hindi natin ginusto to. Pero sana, kahit papaano, let's make the best out of it. Hindi nakasagot si Selena. Tila ba may kakaibang init na gumapong sa puso niya mula sa simpleng salita na yon. Tumango na lang siya ng marahan bago tuluyang humiga sa kama. Hindi kaagad nakatulog ang dalaga sa sinabing yun. Humihilik na ang binata at dilat na dilat pa rin siya. Ngunit kalaunan ay tuluyan na rin siyang napapikit at nakatulog. Why do I have to attend this boring party? Tanong ni Selena kay Miles habang kumakain sila. Kasalukuyan silang nasa engagement party ng anak ng isang CEO na ka-business partner ni Miles. Ayaw man itong pumunta pero wala siyang choice at isinama niya na rin si Selena. And correction ikaw lang talagang invited. Hindi talaga ako kasama. Nakasimangot na saad ni Selena bago siya uminom ng wine. Correction din. Fiancé na kita, di ba? Siyempre, required na isama kita sa mga ganitong party ko. Well, huwag ka maglala dahil wala akong balak na magtagal dito. Kaya after ko makausap yung business partner ko ay uuwi na rin tayo. Mabuti naman kung ganon. Iritadong sagot ni Selena habang nilalaro ang wine glass sa kamay niya. Hindi ko talaga trip ang mga party na puro plastic ang mga tao. Ngingitian ka tapos sisiraan ka na pala niyan sa iba. Umiti si Miles, nakatingin sa kanya mula sa kabilang side ng table. Teka, masungit ka na naman.
Hindi ka ba pwedeng umiti kahit isang beses lang habang kasama kita sa public? Sayang naman ang ganda mo. Tingin mo makakagawa ng milagro ang ngiti ko? Sagot ni Selena sabay irap. Ngunit bago pa man makasagot si Miles, ay lumapit sa kanila ang isang babae na matangkad, morena at may suot na eleganteng pulang gown. Agad itong ngumiti kay Miles at hindi nakatakas sa mata ni Selena kung paanong medyo nag-iba ang postura ng binata. Miles! Masayang bati ng babae habang hinahaplos ang braso ni Miles na tila ba close sila. It's been a while! Hindi ko alam na nandito ka pala sa event na to. Napakunot ang noo ni Selena. Sino tong babaeng to? Bakit parang ang lapit niya kay Miles? Ay Carla, Malamig pero magalang na sagot ni Miles habang dahan-dahang inaalis ang kamay nito sa braso niya. nga pala, I want you to meet my fiancé, si Selena. Napalingon si Carla kay Selena. Pilit at ngiti at may bahid ng pagkabigla sa mga mata. Oh, so siya pala. I see. Hi. Maikling bati ni Selena na halatang pinipigilan ng sarili. Hindi man niya aminin ay may nararamdaman siyang kaunting inis. Ex niya siguro to. Or worst, someone na gusto pa rin siya. Saad ni Selena sa sarili niya bago siya tumingin sa binata. Well, enjoy the party! Sambit ni Carla bago umalis pero hindi nawala ang ngiti niyang may halong pangmamaliit. Para bang ang baba ng tingin niya sa dalaga. Tahimik si Selena ng ilang minuto dahil sa interaksyon na yun. Nang makaalis na si Carla ay hindi na siya nakapagpigil. Sino yon? Tanong niya at pilit na pinapanatiling kalmado ang tono. She's Carla, one of my ex-girlfriends. Dati kaming business partners sa LA. Maikling sagot ni Miles. But I ended it. Patagal na. Almost 5 years na ata. Tsaka, may mga nakarelasyon na rin kaming iba matapos kami maghiwalay noon. Mukha lang kasing hindi pa tapos. Sa kanya. Baka hindi pa nakaka-move on sa'yo. Saad ni Selena habang patuloy na iniinom ang wine niya. Ngumiti si Miles. Selena, nagsiselos ka ba? Excuse me? Napaubo si Selena. Of course not. Doon sa babaeng yun? Never! Sure. Sabay tawa ni Miles. Pero kung sakaling oo, cute ka pala kapag nagsiselos. Tsaka, hindi mo naman kailangan magselos dahil nasa iyo na ang singsing. Muntik nang masamid si Selena dahil sa sinabi ng binata. Siraulo ka talaga! Ngumiti lamang si Miles at tumayo. Wait here. I'll talk to my business partner real quick. Then aalis na tayo. Promise. Habang papalayo si Miles ay hindi mapigilan ni Selena ang muling paglingon sa kinaroroonan ni Carla. Kahit hindi ko siya gusto, bakit parang ayaw kong agawin siya ng iba? Wait, gagi, ang pangit naman tingnan nung tong nararamdaman ko. Ay nako, kulang lang siguro ako sa tulog. Saad ni Selena bago siya tumayo upang magtungo sa banyo. Bigla kasi siyang nakaramdam ng pag-ihi at balak niya ring mag-retouch ng makeup. Matapos umihi at mag-retouch ay lumabas siya ng banyo kung saan halos mapasigaw na siya nang bumungad sa kanya si Kevin doon. What the heck? Bakit nanggugulat ka ha? Pero teka, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Selena sa ex niya. Hindi niya alam pero ngayong nakita niya ito ay para bang wala siyang nararamdaman. Para bang wala na sa kanya kahit ilang beses pa silang magkita ulit. Nabigla naman ang dalaga nang suruin siya ni Kevin mula ulo hanggang paa. Wow, mas lalo kang gumaganda ngayon ah. Parang gusto ko ulit tuloy ang tining ka. Nakangising saad ni Kevin dahilan para mapangiwi ang dalaga. Anong pinagsasabi mo? Tumabi ka nga dyan at dadaan ako. Anya takmang aalis na siya nang pigilan siya ni Kevin. Oh, bakit aalis ka kaagad? Ano ka ba naman? Parang hindi mo ako minahal ah. Napatingin si Selena kay Kevin. Diretso sa mga mata nito ng matapang, walang takot, at higit sa lahat ay wala na ring pagmamahal na nararamdaman. Noon, oo. Minahal kita. Pero matagal na yun, Kevin. At tandaan mo, ikaw ang sumira nun. So please, huwag mo kong bigyan ng drama ngayon at bitawan mo na ako.
Matigas niyang sagot habang pilit na inaalis ang kamay ng lalaki sa braso niya. Ngunit lalo lang humigpit ang hawak ni Kevin. Selena, come on. Alam kong pinipilit mo lang kalimutan ako. Aminin mo na namiss mo rin ako. Napatigil si Selena. Sa halip na sumigaw at magpumiglas, ay ngumiti siya na parabang inaasar niya si Kevin. Alam mo kung anong totoo, Kevin? Bumaba ang tono ng boses niya. Naging malamig at matalim. Na-realize kong kaya ako sakta ng taong minahal ko ng sobra-sobra noon. Pero ngayon, kahit tingnan kita, wala. Wala ka ng epekto sa akin dahil hindi na kita mahal. Habang nag-uusap sila ay nakita sila ng isang lalaki na naglalakad patungo sa kanila. Mabilis ang hakbang ng binata na parabang kung anong oras lang ay may makakasakit na siya. Nang lingunin ni Selena kung sino yon, ay agad niyang nakita si Miles na papalapit na. Hawak pa ang coat niya habang nakakunot ang noo. Get your hands off my fiancé. Baritonong saad ni Miles bago niya inalis ang kamay ni Kevin sa braso ng dalaga. Is there a problem here? Ano ginagawa niya sa'yo? Tanong ni Miles. Malamig ang boses habang pinagmamasdan si Kevin. Wala. Nagkakatuwa lang kami ni Selena. Old friends, you know. Tumayo si Miles sa tabi ni Selena. Bahagyang inakbay ang kamay sa likod nito. Well, as her fiancé, I suggest you keep your jokes to yourself. Kung wala ka respeto sa kanya, ako meron. And also, I see the way you look at her. Manyakis. Tahimik si Kevin at halatang nagulat sa sinabi ni Miles. Inayos niya ang buhok niya at ngumisi ng pilit. Relax. Hindi ko naman balak manggulo. Enjoy the party, Selena. Anya bago ito umalis doon. Pagkaalis ni Kevin ay saka lang nakahinga ng maluwag si Selena. Lumingon siya kay Miles at bahagyang ngumiti. Salamat. Anytime. Sagot ni Miles habang nakatingin sa kanya. At kung bumalik pa yun, suntukin mo. O kaya naman ako ang susuntok sa lalaking yun. I can't believe you dated that kind of guys. Napatawa si Selena at sa unang pagkakataon sa gabing yun ay parang gumaan ang pakiramdam niya. I don't know why but maybe this party wasn't so bad after all. Dahil siguro kasama ko siya. Nakangiting saad niya sa sarili bago siya tumingin sa binata. So, shall we go home na? I'm kinda tired na rin kasi. Tanong ni Miles at tumango na lang ang dalaga. Sabay silang lumabas ng party na yon at umuwi na sa mansyon nila. Sa bawat paglipas ng araw ay parabang mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Kung noon ay madalas kung sungitan nila ang isa't isa, ngayon naman ay parang magjowa na sila kung ituring nila ang isa't isa. Hindi pa rin sila lapit na tutulog sa kama, ngunit palagi siyang kinukumutan ng binata. Bukod doon ay ipinagtitimpla pa siya nito ng gatas o kaya naman ng kape tuwing umaga. Selena, wala ka bang ipapabili sa akin? Pupunta kasi ako ng grocery at baka may gusto kang ipabili. Tanong ni Miles habang hinahanap niya ang susi ng kotse niya. I ran out of matcha milk and red velvet cookies. Can you buy those for me? Pakiusap ni Selena at isinulat naman yun ng binata sa papel. Noted. Sagot ni Miles sabay kindat sa dalaga. Anything else, milady? Napangiti si Selena bago umiling. That's all, sir. Sabay biro ng dalaga habang ginagaya ang formal na tono ni Miles. Tumawa si Miles habang inaayos ang kanyang jacket. Alright, I'll be back before lunch. Don't go stealing my snacks while I'm gone, huh? Only if you don't forget my cookies. Sagot ni Selena sabay nguso. Lumabas na si Miles ng bahay habang si Selena naman ay naupo sa sofa. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Sa dami ng maliit na bagay na ginagawa ni Miles para sa kanya, ay hindi niya na maiwasang mapaisip na, bakit ganun niya ako kung itrato? Masyado siyang mabait at sweet sa akin ngayon. Paano kung mahulog ako sa kanya dahil sa pinapakita niya? Namumulang saad ni Selena sa sarili niya. Habang nanonood siya ng TV nila ay nabigla siya nang marinig niyang napasigaw si Rino, kaya naman tumayo siya para tingnan ito. Laking gulat ni Selena nang makita niyang may babaeng pumasok sa bahay nila. Ma'am, sorry po. Hindi ko napigilan. Bigla-bigla na lang kasi siyang pumasok at ayaw magpapigil. Hindi ko naman po mapilit dahil babae siya.
Paliwanag ni Rino habang ang babae at si Selena naman ay nagtitigan. What are you doing in my mansion? Tsaka sino ka ha? May kailangan ka ba sa akin? Sa'yo wala. I don't even care about you. Pero kay Miles, oo. Ilabas mo si Miles. Kailangan naming mag-usap. Inis na saad ng dalaga. Oh, let me guess. You're one of those crazy exes of Miles, right? Pero bakit dito ka dumiretso? At talaga naman pumasok ka ng walang paalam. Alam mo naman sigurong pwede kitang ipademanda dahil sa trespassing, di ba? Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na kitang umalis at huwag mo kaming istorbohin. Tumikim ang babae pero hindi siya umurong. Sa halip ay mas lalo pa siyang lumapit kay Selena bago niya tinitigan ng masama ang dalaga. Excuse me. Ako ang tunay na kasintahan ni Miles. Mariing saad ng babae. At kung sino ka man, mukhang ikaw ang kabet dahil mas una ako kesa sayo. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Excuse me? Kasintahan? Baka nagkakamali ka ng bahay, miss. O baka naman maling Miles ang napuntahan mo. Matagal nang sinabi ni Miles na single siya. At kung totoo man yung sinasabi mo, bakit hindi ka man lang niya binabanggit sa akin? Dahil alam niyang magagalit ka. Sagot ng babae sabay irap. Miles and we've been complicated, pero hindi siya ganong klaseng tao na basta nalang kakalimutan ako. Maybe he's playing you. Napasinghap si Selena, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa inis. Huwag mong gagamitin ang pangalan niya para lang saktan ako. Tsaka, paano ka nakakasiguro na pinaglalaruan niya ako? Tsaka kung halimbawa mang ikaw nga ang mahal niya, bakit akong binigyan ng singsing? Sino kaya mukhang third party sa atin ngayon? Nakangising pangaasar ni Selena sa babae, dahilan para mainis ito. Ay nako, nakakainis talaga yung mga ex ni Miles. Palagi na lang ako ang pinupunteriya. Eh kung mahal ba naman si Miles, bakit sila nakipaghiwalay? Tsaka, hindi na naituloy ni Selena ang sasabihin niya nang sampalin siya ng babae. Dahilan para dumugo ang labi niya at napaupo siya sa sahig. Ang yabang-yabang mo! Tingnan natin kung makikilala ka pa niya kapag sinira ko yung pagmumukha mo. Sigaw ng babae at ang magsasampalin na niya si Selena nang biglang dumating si Miles at napigilan siya nito. What the heck, Cassandra? Sigaw ni Miles sabay hawak sa pulso ng babae para pigilan ang sasampalin sana nitong si Selena. Halata sa mukha niya ang galit at pagkagulat sa inabutang eksena. Anong ginagawa mo dito? At bakit mo sinaktan si Selena? Tanong niya, halos pabulong pero puno ng tensyon ng boses. Miles, bakit siya? Bakit siyang pinili mo? Akong una. Akong mahal mo, di ba? Galit na sigaw ni Cassandra bago niya sinamaan ang tingin ng dalaga. Diretsong tumingin si Miles sa kanya. Hindi ako nagsalita noon, Cassandra. Dahil kahit masakit, ayokong pabayaan na masira ka. Pero ngayon nandito ka na at sinaktan mo si Selena. Siguro panahon na rin para sabihin ng totoo. You've crossed the line, Cassandra. Napatingin si Selena kay Miles habang naghihintay sa sasabihin nito. Cassandra cheated on me. Malamig at seryosong saad ni Miles. Minahal kita, Cassandra. Pinagkatiwalaan. Pero niloko mo ko. Iniwan mo ko sa ere para sa lalaking yun. Tapos ngayon babalik ka? Expecting na babalikan kita? After everything you've done? Hindi makatingin ng diretso si Cassandra. Nanigas siya sa kinatatayuan niya at tila ba hindi makapaniwala sa mga salitang naririnig niya mula kay Miles. Akala mo ba babalik ako sa'yo pagkatapos mong sirain ang tiwala ko? Tanong muli ni Miles na may pagkasarkastiko pero mas mabigat ang bawat salita. Selena is not just anyone. She's my fiancé. She's important to me. She's the one who taught me how to trust again. Kaya kung may sinira ka ngayon, Cassandra, sarili mo yun. Hindi kami. Ngunit matapos ang ilang segundo ng katahimikan, lumapit si Miles kay Cassandra bago malamig na nagsalita. Umalis ka na, Cassandra. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Nakita mo naman ang singsing sa daliri niya, di ba? Masaya na ako sa kanya kaya tumigil ka na. Matagal nang tapos kung ano mang meron sa atin. Namula si Cassandra, nagpipigil ng luha at sa huli ay umiwas ng tingin. Hindi na siya sumagot at naglakad na palabas ng bahay para bang tuluyang natalo sa laban na siya rin ang nagsimula.
Pagkasarado ng pinto ay agad na lumapit si Miles kay Selena. Pasensya ka na. Hindi mo dapat naranasan to. Nagpipigil ng luha si Selena habang pinupunasan ng dugong dumaloy sa kanyang labi. Tahimik lang siya pero nanginginig ang katawan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyon na gustong sumabog. Tumingin si Miles kay Selena at agad lumapit. Selena, I'm sorry. I didn't know this would happen. Are you okay? Hinaplos niya ang pisngi nito habang punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Umiling si Selena. Hindi ako okay, Miles. Sinaktan niya ako. At ang masakit, hindi ko alam kung sino ba talaga siya sa buhay mo. Siya yung greatest love mo, di ba? Sinabi mo lang ba yun para pagsilosin siya? Ginamit mo lang ba ako para pagsilosin siya? Napalunok si Miles. Tumingin siya kay Selena bago nagsalita. She was part of my past, Selena. Pero ikaw ang kasama ko ngayon. I don't care about any other girl but you. Seryosong saad ni Miles bago niya hinawakan ang pisngi ni Selena at hinalikan niya ito sa labi. Mahapdi yung labi ko. Saad ni Selena kaya naman bumitaw sa halik si Miles. Kaagad niyang niyakap ang dalaga bago niya ito hinalikan sa noo. Simula nung araw na yun ay mas lalo pa silang naging close sa isa't isa. Umabot na nga sa puntong parang mag-asawa na sila kung ituring nila ang isa't isa. Bobby, what breakfast do you want tomorrow? Tanong ni Selena sa binata na kasalukuyang nagtitipa sa laptop. Oh, you're going to cook for me? Tanong ni Miles at tumango naman si Selena. That's so sweet of you. I want the meal they call tapsilog. Oh, the tapas, sinigang, and itlog. Okay, kaya kong lutuin yan. Nakangiting saad ni Selena bago niya inilapag sa mesa ang kape ng binata. Akmang babalik na siya sa may kusina nang higitin siya ng binata dahilan para mapaupo siya sa hita nito. Bakit? Tanong ni Selena na para bang sanay na siyang umupo sa hita ng binata. Let's spend some quality time. Alam mo naman bukas na papasok ulit ako. Paglalambing ni Miles, napangiti si Selena at marahang isinandalang ulo sa balikat ng binata. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang tibok ng puso ng binata. Parang napapasobra na ang quality time natin ah. Pangaasar ng dalaga kay Miles na ngayon ay parang batang gustong-gustong magpalambing. Sige na nga. Malambing niyang tugon. Pero saglit lang ah, magluluto pa ako mamaya ng dinner natin. Anya at tumango naman ang binata. Sandali lang talaga. Bulong ni Miles habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. I just want to hold you for a while. Ang sarap ng pakiramdam kapag nandito ka. Tahimik silang nagyakap habang nagkukwentuhan. Sa sandaling yun ay tila tumigil ang mundo nila para sa kanila. Walang iniisip kung hindi ang isa't isa. Isang gabi habang magkasabay silang kumakain ng ramen sa garden, hindi mapigilan ni Selena na mapatitig kay Miles. Tumatawa ito sa simpleng kwento niya. Hindi naman ito nagsasabi ng sweet words ay nararamdaman niya yung care at concern ng binata. Bakit parang ikaw na yung pinaka hindi inaasahan na dumating sa buhay ko na nagbigay ng saya sa akin? Tanong niya sa sarili habang pinipigilan ng kilig. Dito na inamin ng dalaga sa sarili niya na parang ngang nahuhulog na siya sa binata. Is there something on my face? Tanong ni Miles nang mapansin niyang nakatingin sa kanyang dalaga. Wala naman. Anya sabay iwas ng tingin. You look so beautiful while brushing. I can stare you all that day. At hindi ako mapapagod. Nakangising saad naman ni Miles dahilan para mamula lalo si Selena. Ano ka ba? Tigilan mo nga ang pangaasar mo sa akin. Pag-irap ni Selena sabay iwas ng tingin kay Miles. Kaagad siyang tumayo at akmang aalis na siya nang pigilan siya ni Miles at binuhat siya nito. Ano pa? Ibaba mo nga ako, Miles! Sigaw ni Selena pero hindi siya pinakinggan ng binata. No, can't do. Nakangiting sabi ni Miles habang mahigpit na yakap si Selena. Bakit kasi ang cute mong magalit? Para tuloy gusto kitang kulitin palagi. Miles! Seryoso ka ba? Baka may makakita sa atin dito sa garden. Pilit na pagpigil ni Selena habang tinatakpan ang mukha sa hiya. Ano naman ngayon kung may makakita?
Sagot ni Miles habang unti-unting ibinababa ang dalaga, ngunit hindi pa rin binibitawan. Let them see how much I adore you. Saglit na natahimik si Selena. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o matutunaw dahil sa mga sinabi ng binata. Lalo siyang napatitig kay Miles na ngayon ay mas malapit na ang mukha nito sa kanya at halos naririnig na niyang bawat hinga nito. Selena. Mahinang tawag ni Miles sa pangalan ng babae bago niya dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng dalaga. Can I be honest with you? Hindi na nakasagot si Selena. Nanatili lang siyang nakatitig sa mga mata ng binata at tila hinihintay na ang susunod nitong sasabihin. I think I'm... Hindi na natapos pa ni Miles ang sasabihin niya nang marinig nila ang isang sigaw. Miles and Selena! Sigaw ng ina ni Selena na si Cynthia. Mom? Nakabalik na po kayo? Gulat na tanong ni Selena dahilan para mapalayo sila sa isa't isa. Mukhang mali ako ng pasok dito It looks like nagbe-bebe time kayo. Nakangising pang-aasar ni Cynthia sa kanilang dalawa. Okay lang po yun, tita. Makakapag-bebe time pa naman po kami ni Selena mamaya eh. Saad ni Miles bago niya niyakap mula sa likuran ng dalaga. Mukhang may nagkakadevelopan na dito Mabuti naman at mukhang masaya kayo sa isa't isa. Masayang saad ni George. Well, I enjoy living with Selena, tito. There are times na magkakaaway kami pero mas madalas na masaya kami. She makes this house feel like home. Ani Miles habang nakatingin kay Selena na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso dahil sa iya. Ay, grabe kayo Natatawang sambit nito. Miles, baka mamaya. Hindi lang bahay ang maging home mo dito. Baka pati si Selena din. Dagdag pa ni George. Napakagat-labi si Selena bago niya pa simpleng siniko ang binata. Dad, ang kulit mo naman Pero sa halip na mahiya ay mas lalo lang humigpit ang yakap ni Miles kay Selena mula sa likod. Too late na ata, tito. I think my heart has already found its home. Biglang natahimik ang lahat. Ilang segundong tila tumigil ang paligid. Si Selena naramdam ang mabilis na pagtibok ng puso niya ay hindi nila maitatanggi kahit sa sarili kung gaano siya kasaya sa naririnig niyang sinasabi ng binata. Then take care of each other. Seryosong saad ni George. Love is rare, and if you find it in the most unexpected time in person, don't let it go, because that might be the sign that she or he is finally the one. Ngumiti si Miles sa kabahagyang tumango. We will, tito. We promise. Nga pala, iho. Your dad says na tapos na gawin yung mansion mo at pwede ka na tumira dun. Saad ni George dahilan para matahimik ang binata. Hanggang sa pagdating ng gabi ay tahimik siya dahil ang mansion na yun ay para sa kanila ng babaeng ikakasal sa kanya. Pero ang tanong na hindi mawala sa isip niya ay kung si Selena na nga ba talaga. Kaya naman nung umalis siya sa mansion nila Selena ay hindi niya isinama ang dalaga. Bakit ganon? Na hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Dito na matatapos yun? Akala ko may patutunguhan na kami. Bakit siya naging malamig? Hindi mapakaling tanong ni Selena sa sarili niya habang nasa garden siya. Ang buong akala niya isasama siya ng binata pero hindi pala. Sa bawat paglipas ng araw ay hindi talaga sanay ang dalaga na wala ang binata. Nandito na ang mga magulang niya pero hindi pa rin siya masaya. Hindi na siya sanay na wala ito sa kabilang side ng kama niya. Hindi siya sanay na hindi niya kayakap ang binata kapag natutulog. Hindi na siya sanay na walang kasama sa breakfast table. Sinabi sa kanya ng ama niya na baka bago pa ang kasal na muli silang magkasama ng binata. Sa kadahilan ng magiging busy si Miles sa dami ng trabaho nito, gusto ng dalaga na samahan ng binata at samahan upang bigyang suporta, ngunit hindi niya ito magawa. Ang dahilan lang naman kaya siya nagstay dito ay daw wala akong kasama noon. Pero di ba mag-fiancé kami? Bakit naging ganito? Malungkot na saad ni Selena sa sarili habang pinipigilan ng sarili na umiyak. Ngunit nabigo ang dalaga at tuluyan na siyang naluha. Hindi siguro sapat ang pagmamahal ko sa kanya para manatili siya sa akin. Habang malungkot at nangungulila si Selena, sa kabilang banda naman ay ganun din ang nararamdaman ng binata. Bobby, nakita mo ba yung wallet ko? Tanong ni Miles habang nagsusuot siya ng sapatos. Sir, sino po yung kausap niyo?
Tanong ng maid niya dahilan para maalala niyang hindi na nga pala sila magkasama sa iisang bahay. Selena, tara matulog na tayo. Saad ang binata habang nagtitipas sa laptop bago uminom ng tubig. Sir, sino po si Selena? Tanong ng maid niya dahilan para mapahigpit ang hawak niya sa basong hawak niya. Why does this keep happening to me? Palagi ko siyang hinahanap. Para bang hindi ako sanay na wala siya sa buhay ko. Oh God, ano bang ginawa sa akin ng babaeng to at nagkakaganito ako? Bakit parang kulang ang buhay ko kapag wala siya? Sunod-sunod na tanong ni Miles sa sarili niya bago siya lumagok ng alak. Hindi pa ako masyadong sigurado kaya hindi ko siya sinama dito. Bakit parang pinagsisisihan ko na hindi ko na ginawa yun? I miss her presence. I miss her kisses. I miss her hugs. I miss her so much. I miss everything about her. Napasandal si Miles sa sofa, hawak pa rin ang baso ng alak. Tahimik ang buong bahay, pero sa loob niya ay napakaingay ng mga tanong at pagsisisi. Nilingon niya ang hoodie niya na palaging suot ni Selena noon. Dati ay tawanan nila ang maririnig tuwing gabi, ngayon ay katahimikan na lang. Selena, kung alam mo lang, Bulong niya. hindi ko akalain ganito kahirap ang wala ka. Pinikit niya ang mga mata at sa isipan niya ay bumalik ang mga alaala. Ang ngiti ni Selena, ang lambing ng boses niya, at ang mga gabing yakap niya ito habang natutulog. Napakagat siya sa labi habang pilit pinipigilan ng luha. Siguro nga, ako may kasalanan. Ako yung umalis. Ako yung nagduda. Pero bakit? Bakit parang ikaw ang parusa ko ngayon? Sa kabila ng luhang pilit itinatago. Isang bagay ang malinaw kay Miles, hindi siya sa buo nang wala si Selena. Hindi na normal tong ganitong pakiramdam. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tuluyan na nga ako nahulog sa kanya. Napayuko si Miles bago siya nagpunas ng luha. At ang pinakamasakit sa lahat, Mahina niyang bulong. wala na ako sa tabi niya para sabihin yun. Kinuha niya ang cellphone at ilang beses binuksan ng chat nila ni Selena. Walang bagong mensahe, walang tawag at puro lumang alaala lang. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung tatanggipin pa siya ng dalaga at kung may babalikan pa ba siya. Pero isang bagay lang ang malinaw sa puso niya ngayon. Ayaw na niyang maranasan pa ulit ang gabi na hindi nakasama si Selena. Tumayo siya at muling tiningnan ang hoodie. Kinuha niya ito at niyakap na para bang si Selena pa rin ang niyakap niya. Selena, hintayin mo ko. Aayusin ko to. Aayusin ko tayo. Determinadong saad niya sa sarili bago niya kinuha ang susi ng kotse niya para puntahan ng dalaga sa mansyon nila. Nagulat si George nang makita niyang nandoon ang binata. Kasalukuyang 12:00 na kasi ng madaling araw. Iyo, ano nangyayari sa'yo? 12:00 na ng gabi ah. At bakit? Mugto ang mga mata mo. Nag-aalilang tanong ni George. Tito, nandito po ba si Selena? Gustong gusto ko po kasi siya makita. Pakiusap ni Miles sa ama ng dalaga. Oo, nandun siya sa kwarto niya. Baka natutulog na siya pero ikaw nang bahala kung gigisingin mo siya. Saad ni George kaya naman nagmamadaling nagtungo si Miles sa kwarto ng dalaga. Doon niya naabutan na mahimbing itong tutulog. Hindi na napigilan ni Miles ang sarili at muli siyang naluha nang makita niya ang babaeng minamahal niya. I'm so stupid. I hate myself for doubting my feelings for you. Lumuluhang saad ni Miles bago siya umupo sa may gilid ng dalaga. Hinalikan niya ang noon nito at naging dahilan ng pagkagising ng dalaga. Nagulat ito nang nakita niya si Miles. Napabangon si Selena mula sa pagkakahiga. Gulat na gulat at halatang kinakabahan dahil hindi na inaasahan ang pagpunta ng binata. Miles, anong ginagawa mo dito? Tanong niya at halatang kakagising lang, ngunit baka sa boses ang pagtataka at pag-aalala. Selena, patawarin mo ko. Malungkot ang boses ni Miles habang nagpupunas ng luha. Nagkamali ako. Pinagdudahan kita. Pinagdudahan ko ang sarili kong nararamdaman para sa'yo. Pero nung nawala ka, saka ko lang lalo na intindihan kung gaano kita kamahal. Biglang natahimik ang buong paligid. Si Selena ay nakatitig lamang sa kanya habang nag-aalangan kung paniniwalaan ba ang mga sinabi ni Miles. Hindi ko alam kung kailan nagbago. Pero alam kong totoo na to. I didn't plan to fall in love with you.
But I didn't stand a chance. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Mahal na mahal kita, Selena. At nagsisisi ako na iniwan kita dito. Sana mapatawad mo ko. Naging malamig ako sa'yo at iniwasan kita. Paghingi ng tawag ni Miles sa dalaga. Miles, nasaktan ako. Mahina niyang saad. Makikita sa muka ang sakit na pinipilit pa ring itago. Alam ni Miles na hindi sapat ang mga salitang sinabi niya para mapatawad siya ng dalaga. Kaya dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Selena, hawak ang kamay nito. Alam ko. At wala akong ibang hangad kung hindi itama ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. At kung kaya mo akong patawarin, ayaan mong patunayan kung ako pa rin ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Tahimik si Selena. Ramdam ni Miles ang tibok ng puso niya na tila nag-aalangan. Ngunit hindi pa rin niya napigilang muling lumuha. Muling bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa marahan na lamang yumakap si Selena sa kanya. Miles, mahal din kita, pero hindi tama ang ginawa mong pag-iwas at pag-iwan sa akin. Mahinang saad ni Selena bago yumakap ng mahigpit sa kanya. Alam ko. Kaya babawi ako sa'yo. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ako. Pinapatawad na kita. Wala eh. Mahal na rin kita kaya naman hindi na kita matitiis. Mahirap maging marupok pero wala akong magawa. Ganito ako eh. Natatawang saad ni Selena habang medyo naluluha siya. Maraming salamat, Selena. Mahal na mahal kita kaya itigil na natin itong ginagawa natin to. Ha? Kakabati lang natin ah. Gusto mo kaagad itigil? Ay naku talaga, minsan may pagka-weird ka. Kakaamin mo pa lang sa akin tapos gusto mo na agad tumigil? Hindi makapaniwalang saad ni Selena dahilan para matawa ang binata. What I mean is, itigil na natin tong pagpapanggap na mahal natin yung isa't isa dahil sa arranged marriage. Gusto ko na mahalin natin ng isa't isa dahil totoo talaga tong nararamdaman natin. Anya dahilan para mapakamot sa ulo si Selena. Hindi ko masyadong nagets pero oo na lang. Anya dahilan para mas lalong matawa si Miles. I don't know why pero gustong gusto talaga yung slow side mo. Well, ano pa nga bang magagawa ko? I love everything about you. At habang buhay ngayon. Nakangiting saad ni Miles na nagpapula sa mukha ng dalaga sa sobrang kilig. Selena, kung papayag ka, ayoko nang gawin to para sa mga magulang natin. Gusto kong gawin to para sa atin. Para sa'yo at para sa akin. Let's get engaged for real. Ayoko na engaged tayo dahil sa kagustuhan ng mga magulang natin. Gusto ko, engaged tayo dahil mahal natin ang isa't isa. Kaya sa ikalawang pagkakataon, will you marry me, Selena Trix Monviel? Tanong ni Miles bago niya tinanggal ang singsing sa kamay ni Selena. Tinatanong pa ba yan? Oo, Miles. Pakakasalan kita. Masayang saad ng dalaga bago niya niyakap ang binata at hinalikan naman siya nito sa noo. Simula ngayon, Selena. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ikaw lang at wala nang iba pa. Paglalambing ni Miles bago niya hinalikan sa labi si Selena. Wait, lasang alak ka. Nag-inom ka na naman bang lalaki ka? Taas kilay na tanong ni Selena sa fiancé niya. Oo eh. Hindi ka kasi mawala sa isip ko. Miss na miss kita. Sobra. To the point na hindi ako makatulog at kailangan ko pa ng alak para makatulog. Namumulang saad ni Miles bago sila nahiga sa kama. Makalipas ang halos 3 oras, ay nakatulog na si Miles. Napangiti naman ang dalaga dahil naging maayos ng lahat. Mahal nila ang isa't isa at yun ang mahalaga. Parang noong nakaraan, parehas pa nating sinabihan ng isa't isa na hindi tayo mahuhulog sa isa't isa. Tignan mo ngayon, mahal na kita at mahal mo rin ako. Masayang saad ng dalaga bago niya hinalikan sa noo ang binata at yumakap siya dito. Maya-maya lang ay tuluyan na rin siyang nakatulog. Wow ha! Bonggang-bongga ang kasal niyo ni Miles. Parang noon lang sinasabihan pa kitang sundin mong puso mo at huwag kang magpapakasal sa lalaking hindi mo naman talaga gusto. Who would have thought na may in love kayo sa isa't isa? Natatawang saad ni Flor habang pinagmamasdan niya ang kaibigan. Napangiti si Selena bago niya inayos ang belo sa harap ng salamin. Kita sa mga mata niya ang saya at kilig habang inaalala ang pinagdaanan nila ni Miles. Alam mo, Flor,
Hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang kasi ang nangyari pero ngayon ikakasal na kami. Dati parang imposible, lalo na nung halos araw-araw kami nag-aaway. Pero totoo pala talagang sinasabi nilang love finds you in the most unexpected ways. Grabe no? From almost strangers to lovers, and now husband and wife. Kinikilig na saad na sabay tili ni Flor. O siya, ayusin ko na tong bouquet mo ha. Kailangan perfect ka mamaya para maluha na yung groom mo sa altar. Napatawa si Selena. Nako, ayoko na siya makita ulit na umiiyak. Nung huling beses na ginawa niya yun, ayun, naging marupok ako. Pero ngayon, tears of joy na lang dapat. Maya-maya pa ay kumatok si George sa pinto ng kwarto kung nasaan sila. Anak, handa na ang lahat. Naghihintay na si Miles sa altar. Tumango si Selena. Nilingon ng sarili sa salamin. This is it. Bulong niya sa sarili bago siya huminga ng malalim. Hinawakan niya ang kamay ni Flor at sabay silang lumabas ng kwarto, sabik na harapin ang bagong chapter ng buhay niya. Kasama ang lalaking minsang kinamuhian, ngunit ngayon minamahal na ng buong puso. Nang makapasok na ang lahat ng mga guests ay dahan-dahan nang naglakad ang bride sa red carpet. At nang makita siya ni Miles ay naging emosyonal ito at naiyak na. Hindi na napigilan ni Miles ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan si Selena na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang suot nitong puting gown ay lalong nagpatingkad sa taglay nitong ganda. Para siyang anghel na bumaba mula sa langit at si Miles ang mapalad na pinili nito. Napatingin si Selena kay Miles at nang makita niyang umiiyak ito ay napangiti siya. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya, hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa kasiguraduhang tama ang desisyong ginawa niya. Pagdating niya sa harap ay inabot ni George ang kamay ng anak kay Miles. Alagaan mo ang anak ko, Miles. Mahalin mo siya araw-araw. Saad ni George bago ibinigay ang kamay ni Selena. Mahigpit na hinawakan ni Miles ang kamay ng dalaga bago siya nagsalita. Salamat, Selena. Salamat sa pangalawang pagkakataon at sa pagmamahal mo. Walang anuman. Bulong ni Selena. Basta pangako mo, wala nang iiyak sa mga susunod, maliban na lang kung tears of joy. Natawa si Miles sa sinabi nito, kasabay ng mahinang pagtawa rin ng mga bisita na nakasaksi sa palitan ng kanilang mga titig. Maya-maya pa'y nagsimula na ang seremonya. Sa harap ng Diyos, pamilya at mga kaibigan. Binitawan nila mga pangakong walang iwanan, walang sukuan, at ang pagmamahalan na walang hanggan. At sa unang halik bilang mag-isawa, sabay-sabay na nagsigawan at nagpalakpakan ng mga bisita. You're finally mine, Selena Trix Villasilvia. And I'm finally yours, Miles Isaiah Villasilvia. Saad ni Selena bago sila muling naghalikan sa harap ng mga bisita nila. Di pa halos nagtatatlong buwan simula nung ikasal sila nang makaramdam ng kakaiba si Selena. Para bang palagi na lang siyang inaantok, gutom at moody. Ang mga ito ay sign na maaaring siya ay nagdadalang tao na, kaya naman kaagad siyang nagpabili kay Flor ng pregnancy test. Seryoso talaga to? OMG, magiging tita na ba ako? Masayang saad ni Flor nang makarating siya sa mansyon. Ngumiti si Selena at halatang kinikilig at kinakabahan sa at the same time. Hindi pa ako sigurado, pero kung tama ang hinala ko, baka nga Flor. Grabe ka! Sige na, gamitin mo na yan. Hihintayin kita dito sa labas ng banyo ha. Hindi ako aalis hanggat hindi ko alam ang resulta. Masayang saad ni Flor bago niya inabot kay Selena ang pregnancy test kit. Tumango si Selena, hawak-hawak ang test bago pumasok sa banyo. Habang naghihintay ay hindi niya napigilang magdasal. Sana positive. Gustong-gusto na naming magkaanak ni Miles. Pagdadasal ng dalaga. Pagkalipas ng ilang minuto ay dahan-dahang lumabas si Selena sa banyo. Hawak ang test at makikita sa mukha niya ang hindi makapaniwalang emosyon. Anong resulta? Hindi makapaniwalang tanong ni Flor. Tahimik si Selena sa ilang segundo bago siya unti-unting ngumiti. Positive, Flor. Buntis ako. Oh my God! Halos mapasigaw si Flor sa tuwa tagad na niyakap ang kaibigan. Magiging mommy ka na at magiging daddy na si Miles. Magiging tita na ako. Masayang sigaw ni Flor nang maramdaman nila ang pagbagsak ng gamit. Buntis ka? Tanong ni Miles na kasalukuyang kakarating lang.
Oo, Miles. Magkakaroon na tayo ng anak. Masayang pagbabalita ni Selena sa kanya at kaagad naman siya nitong binuhat sa sobrang saya. Thank you, Lord. Finally, natupad na rin ang kahilingan natin. Mahal na mahal kita, Selena. Naluluhang saad ni Miles bago niya hinalikan sa noo si Selena. Mahal na mahal din kita, Miles. Saad naman ng dalaga bago sila naghalikan, habang si Flor naman ay kilig na kilig lang sa gilid. Dito na po nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni Selena at Miles. Pareho nilang hindi ginusto ang arranged marriage, pero kalaunan ay natutunan nilang mahalin at pahalagahan ng isa't isa. Minsan, ang mga pusong sugatan ang siyang nakakahanap ng pag-ibig sa pagkakataong hindi nila inaasahan, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman pinaplano, kung hindi kusa itong dumarating sa tamang tao at sa tamang panahon. Muli, ako po si Miss Demi, hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat!